Hello guys, welcome to Sir Mia's Garden. So ito pala yung aking mga collection ng mga Lucky Feng Shui house plant, Vash 2. And most of them are considered money maker, money magnet. At based on plant enthusiast, sila po ang tutulong sa atin para po ma-achieve ang ating mga abundance, prosperity, good fortune at wealth in life. Napakaganda po dahil naglalaan po talaga ako ng sapat na oras, panahon para po masiguro na sila po ay may magandang lupa, magandang paso, may magandang tubig or sila po is na hydrate every 3 days or 5 days. At I also make sure ng aking mga halaman po ay well fertilized. Isa yun po sa mga sekreto ko kung bakit sila patuloy sa paglago, pagtangkad at pagkakaroon na maraming bulaklak, suloy, supling ay isa po sa mga secret reveal na ibabahagi ko po. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na maitlog, yung pinagbalatan po is wag na wag po nating itatapon, bagkus gagawin po natin silang powderized eggshells, yung pinagpulbusan po ng itlog, pinagbalatan po ng itlog is gagawin po nating fertilizer. Yun po ang ibubudbud po natin sa mismong tuktok na ibabaw ng lupa ng ating mga halaman. Kapansin-pansin din po na ito pong aking safe space. Kumbaga kapag may problema, kapag may pinagdadaanan ay kinakausap ko lamang po ang aking mga halaman at tunay na kapag nahawakan nyo sila at nalanghap ang sariwang hangin na kanilang ibinibigay ay tunay na ito po ang makapagtatanggal ng ating stress, ng pinagdadaanan, kung ano man po yon, at tunay na sila po is may mahikang hatid dahil kapag nakikita mo sila ay tunay na ito po ang nakapagbibigay sa atin ng inspirasyon, motivation para po ipagpatuloy ang ating trabaho, ang ating buhay. At isa rin po sa mga halaman na siyang gusto kong ibahagi, itong halaman na ito po yung tinatawag na Alocasia cuculata or mas kilala po sa tawag na Buddha's palm dahil po sa kanyang napakaganda at kakaibang shape ng kanyang foliage or dahon na hugis puso. Ito po ang nagmimimik ng fire element. Kumbaga, nakakatuwa dahil ito pong halaman na ito is already 10 years old at pinarami ko na po ito at marami na rin po akong pinagbigyan. Isa rin po sa mga sikreto para po hindi po maputol or mabali ang mga sikulo ng mga biyaya na siksik liglig nag-umapaw ay wag na wag pong makakalimot na ibahagi ang ating mga blessing, whether it's small or big, sa ating pamilya at sa mga taong mas nangangailangan ng tulong. Proven na napaka-epektibo ng halaman na ito sa pag-aalis ng mga negative energies, vibrations na dulot ng mga gustong gumawa na hindi maganda sa ating pamilya at sa ating tahanan. At simula rin po nang nagkaroon ako neto ay sunod-sunod na mga blessing po ang dumating sa aming buhay na siyang hindi kumawari, hindi po ako makapaniwala sa napakagandang taglay, napaka-epektibo sa larangan ng pag-purify at pag-filter ng oxygen na siyang kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. Lucky charmer din po ang halaman na ito at bakit siya tinawag na Buddha's palm dahil po sa kanya malalapad na mga dahon at kapag nahanginan po ng kaunti ay tunay na mag-wave po siya. Ayan po siya. 'Di ba napakaganda po? At naparami ko po ito sa pamamagitan po ng stem cutting. Pumili lamang po tayo ng mature na branch or stem. At dito sa pinakailalim na bahagi, guys, ayan siya. Ito, this is now ready for propagation. I'm planning to propagate even more para po marami po akong mapagbigyan, especially ng aking relatives at ng malapit sa aking puso mga kaibigan. Wag na wag po kayo magpapawala dahil isa rin pong halaman na ito sa considered lucky charm at also considered siya as lucky house plant. Hindi po siya nawawala sa top 10 list dahil po sa kanyang kakayahan sa larangan po ng pagtatanggal
ng mga not so good or unhealthy vibes. At ito po ang nagbabalance po ng bad at good energies. At kapag nabalance na po ang enerhiya sa ating bahay ay ito na po ang senyales, ito na po ang magbibigay daan para po ang mga matutumal na mga blessing or biyaya ay maging sunod-sunod po. Hindi po kayo po ay magugulat po sa napakaraming taglay na benepisyo ng halaman na ito at napaka-drought tolerant. Hindi niya po kailangan diligan everyday. Kumbaga ang pagdidilig po para sa ating Alocasia cucullata or yung Buddha's palm ay sinasagawa po every 5 to 7 days. Wag niyo po siyang didiligan everyday or araw-araw dahil prone po ang halaman na ito sa root rotting at kapag namatayan po tayo ng mga lucky feng shui house plant, yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Kapansin-pansin din po na inilagay ko siya doon sa blue na mineral water container dahil nabutas po yun, hindi na po ako bumili. Mas lalaki pa pong maganda ang halaman na ito kapag nasa malaking espasyo nyo siya itinanim. At isa rin po sa dapat nating malaman na kapag napamulaklak po natin ang halaman na ito po ang tutulong sa atin. Ito po ang makapagpapabago ng ating buhay dahil na rin po sa kanyang kakayahan sa paghaltak ng mga blessing na masasabi mong nag-uumapaw at wag nyo siyang ilalagay sa kanluran or west location or direction ng ating bahay dahil yun po ang tumbukan ng paglubog ng araw at yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Lahat po ng mga lucky feng shui house plant, Vastu, money maker at money magnet na halaman po ay dapat pong ilagay sa more specifically sa northeast portion dahil doon po ang tumbukan ng pagsikat, doon po talaga sumisikat at sumisinag ang araw. And also see to it na ang halaman na ito is fertilized every 4th week of every month. Kung wala po kayong eggshells, powderized eggshells, kung may pinagbalatan po kayo ng saging, yun pong pinagbalatan po is ibababad po natin sa isang mineral water sa mismong basyo ng soft drinks. Pupunuin po natin yon at maglalagay po tayo ng 3 pinagbalatan and let it sit for about 5 to 7 days. At yun po ang magiging organic liquid fertilizer para sa ating halaman na Alocasia cucullata. Yun lamang po ang simple update para sa halaman na to, mga dahilan kung bakit hindi ka dapat magpawala ng ganitong Buddha's palm plant sa inyong bahay. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta at tiwala. Ingat po tayong lahat. Paalam guys, until my next update or vlog.